Good afternoon everyone. Kamusta kayo? Okay kayo? Parang gutom pa kayo. So I apologize na we have to move it in the afternoon. I have to do something in the morning. But right now we have two cases na successfully executed by our IOD and the OTCD. Unahin natin yung sa ano natin, no, sa OTCD natin. Ito yung tungkol dun sa nag-scam siya using WhatsApp, tapos telephone, Viber, ganyan, pretending to be someone na hindi naman siya. So there's a coordination from Presidential Security POPSC, no, Presidential Security Command natin, together with our OTC to apprehend this person who represent himself na kunyari siya secretary ng isang departamento, kunyari siya si First Lady, di ba, even the executive secretary, even sa akin. But something that is worth noting dito sa tao na to, he pretended himself to have an information leading to the arrest of Senator Bato de la Rosa. So yun yung pakipag-communicate niya kay Executive Secretary at sa akin. When he was communicating to me, already sense na gusto niya mag-scam. So nawala na lang bigla yung pakipag-usap niya, then suddenly nag-appear siya, representing naman ako niya na namin siya nahuli. At nung nahuli siya, when he was apprehended, meron din nakuha sa kanya na illegal drugs. That's why he is facing a crime of scamming using the technology natin, cellphone, and possession with intent to sell ng illegal drugs. So he is being detained now na not-dealable yung kanyang mga cases. So, Agent, baka yun yung thoughts of it. Good afternoon po sa lahat. Meron pong officials from congressmen up to senators hanggang sa president po. So, during the course of investigation, nalaman natin na may warrant of arrest siya, which we utilized to legally apprehending. So, upon apprehension, na kitaan po natin siya ng illegal drugs sa possession niya. Tapos, during the course of further investigation, nalaman natin na may access siya sa mga database ng mga numbers ng high-ranking government officials na binabalidate po natin kung saan niya nakuha. At naghihintay pa rin po tayo ng mga complainant. Sa ngayon, may complainant po tayo na kasi nagpapanggap din po siya na NBI official na chief daw po siya ng certain division dito sa NBI na nasabi siya, ina-engage siya about complainants and to expedite the case or to dismiss. So, ayun lang po. We proceed with the next case is yun naman trabaho ng ating IOD natin. Please, ikaw na yung mag-detalye. Magandang umaga po sa lahat. Last week, nagpunta po ang International Operations Division sa Kingdom of Bahrain para sa isang extradition mission regarding sa isang OFW na doon nagtatrabaho na na-issuehan ang warrant of arrest ng Trece Martires City, Cavite for 2 counts of rape. Nag-complain po, nagpunta po sa NBI yung anak, yung complainant itong para sa inclusion sa Interpol Red Notice and nag-communicate po sa atin yung PCTC Bahrain through PCTC dito sa atin sa Kamakrame at nag-grant po na yung natin, nabigyan po tayo ng na ma-include sa Interpol Red Notice yung subject natin. Last 2 months ago, nag-inform po sila sa atin na nahuli na nila yung natin, akusado. At nag-dispatch po ang International Operations Division ng mga
operatiba para kuhanin itong akusado sa Kingdom of Bahrain. At pagdating dito sa atin, upon arrival, naresto po natin siya at he was surprised of his rights na po natin siya ng medical examination at dinala na po natin sa NBI detention. Okay. At this point, we will be entertaining questions. Magandang hapon na, Direk. Malaman man natin yung scam, yung background niya. Anong trabaho niya, bakit ganyan kalakas ang loob niya ng mga ganyan kalokohan. At ang ating NBI record, meron ba nasa mga record? Well, may standing one na pare siya, agent, ano? For what venue? May outstanding warrant of arrest po siya for stock act, pero previously on bail po siya sa robbery extortion. Similar cases din po in relation to RA 10175. So yung mga cases dyan, you will notice, puro tungkol sa pagkakapirahan na illegal. Ano? Pero sa akin, sabi mo nga, yung background dyan, nung chine-check namin yung account sa social media, may pakilala pa siya na dati sa empleyado ng Senado. But right now, we are still in the process of determining kung may mga kasama pa siya at saka kung ano talaga yung tugal yung pagkatao. So now, what we have is the file, the case on file, meron siyang robbery extortion na kaso, may staff pa siya. Tapos may mga nagreklamo na, kaya namin na-trace na yung siya yung nagbiktima dun sa lahat is using the same number. Tapos yung modus niya lagi magpakilala na he's a government official. What is alarming is his access to the data, especially the contact numbers of high-ranking officials, including matataas talaga, the official. Sabi nga, pati ko na-communicate niya. Direk, hindi kaya kasakit siya sa sindikato, kaya ganyan kalakas loob ginagawa nila. Well, that's why we are making a follow-up, titingnan namin, and we have access to his gadgets. And as a part of the evidence, we can investigate kung yung mga kausap nila at quantify naman. So this will, despite of the case filed against him, and dun sa una ng nahuli ng kasama, we will still continue to conduct investigation using yung mga gadgets niya to find out kung may mga kasama pa. Thank you. Okay po, just approach the microphone. Good afternoon, Director. Luisito Santos from DCWD. Paano po ginagamit ng suspect yung kaso ni Senator Bato para makapanloob? Well, I received a call from the executive secretary, saying that there is somebody who contacted him saying that meron daw lead kung nasaan si Senator Bato. So sabi ni ES, you better do it, Director, because ikaw ang nasa law enforcement. So binigay sa akin yung numero, I contacted him. Noong unang pag-uusap na namin, it will appear to be believable kasi pinapalabas niya, may sakit yung anak niya, ang pangalan niya is Disney, Ilocano siya, at matagal na siya nagtatrabaho kay, actually, at tinuturo niya, siguro nabasa sa balita, si Governor Chavi, matagal na rin siya nagtatrabaho ron. And he described na dito nakatira, dito dinala, ito, ganyan. So, initially, ang opening pa niya, ginagawa ko lang po ito kasi gusto ko makatulong. Tapos, sabi ko, sige, kung may sakit yung anak mo, do you need help? Mapadala kita ng panggastos na enough para doon sa... So, nag-testing lang ako, although I have so may suspicion already because when he was describing yung events, parang lumalabas ko, nila yung lumabas doon sa mga social media. So, pinadalan ko ng a certain amount, maliit lang talaga na amount. Nung pinadalan ko na siya, sumusunod na, humingi na ulit ng amount, na iba. So, sabi ko, I can give you bigger amount. So, ko na sineset up na gusto ko na makita siya. Dahil in-alert ko na yung ibang mga agent namin na scam alert na eh. Tapos, siguro nahalata niya, nawala na. Tapos, nagkaroon na sila ng operation in coordination with PSC. Nung binubuksan namin, nakita namin yung communication doon eh. At nakita na rin namin yung mga ibang biniktima, comparing the numbers that he is using. So maraming nabiktima na tao. Saan po siya nahuli, Director? Sa apprehension no, Sa condo unit niya po sa Navaliches, sir.
Yun sa may Corinthians, ano, na lugar. Piling natin yung, nung pinaping ko yung telepono niya, lumalabas yung sa area niya. We have technology to detect kung nasan yung tao na yan. So, kaya namin nalaman na lang yun. Okay na po ba malaman kung magkano na yung sunod na dinidemand yung pera nung nakatikim mo Hindi, ako na yung nag-offer. Siya na yung parang siya na re-realize siya and may director to mukhang sineset up na. At true enough, talagang sineset up. Because already alerted the agents na malaw, may hulihin tayo. So actually, aksidente na magreklamo sa kanila, when we examine yung kanyang gadgets, nandoon na. Tapos yung number parehas. So, So it's using several numbers. Okay. Ngayon, buti tinanong mo yan, no? Let this be a warning dun sa mga tao na who wants to help, kunyari, na magbibigay ng lead kung nasan si Senator Bato or sino pa man na target natin ng arrest, pag-isip-isip po kayo kasi hindi po nakakatulong at sisiguraduhin namin na mananagot pa kayo sa batas, uhulihin po namin kayo. Baka mauna pa po kayo mahuli kay Senator Bato pagka ganyan po yung ginawa nila. Pag ganyan nga po yung nangyari dito, nakunta pa siya nahuli. So, hindi po talaga totoo yung timbre niya kay Senator Bato? Hindi ko totoo, kasi actually, nung binibigay niya yun, may validation na po kami. So, alam namin yung binibigay niya na dito yun, medyo sablay. So, ngayon po alam niyo na po kung nasan po talaga si Senator Bato? Ilabi naman yung connection mo. We will still looking at him, and we will find him, we will arrest him. Salamat po. Next po. Christian, may kalaman? Para nakalag ka na sa radyo. Good afternoon. Congratulations po sa dalawang accomplishment. First po, Director, dun sa case ng scammer, nagpakilala po siya na si Presidente, no? How was it, paano yung means? Like, fundraising, ang narinig ko lang po, no? Tama ba for fundraising ang ano? According to our investigation, parang ganun nga po. Pero iba-iba merong about fundraising, meron namang casual conversation lang na manghihingi siya ng pera, tapos meron din pong mga extort siya kasi may ilalabas daw na sensitive information pag hindi nag-DI ng pera, gano'n. Iba-iba po. Okay. Nasa magkano, sir? More or less ang amount? Nag-range po siya, iba-iba po depende sa tao, minsan 10,000 up to 100,000. So, Actually, yung mga nabiktima niya nung Holy Week, malalaki. 300,000 to 500. Ako hanggang 10,000 lang kaya ko sinibigay. Okay. So, Director, pati NBI, no? Nagpakilala siyang NBI. Paano naman yung style niya? Yung sa NBI. nagpapanggap po siya pag-aayusin niya daw. Or kaya, sasabihan niya yung subject na kayang ipa-dismiss daw yung kaso niya in exchange of something. Well, malinaw dito yung approach niya. Swindling talaga eh. Alam niya. Tapos may mga, siguro, nagbabasa siya ng nangyayari sa dyaryo, sa nakikinig sa mga news. So based on that, he take advantage. Yung sa Hollywood, ang ginawa niyang modus doon, nagpakilala siya na high-ranking government official siya. Tapos, ginamit niya naman yung another high-ranking na siya yung nagpa-fundraising, nagpapatulong lang. So, pupuntahin ganyan, tapos siya rin yung tatawag. Tapos medyo may mga alam siya kung nasa yung taong kausap niya. Actually, yung isang tao na itong kausap niya, alam niya na nasa ibang bansa. Sabi niya, alam ko po kasi, pabalik kayo, baka may utusan kayo. Mayroon siyang informations na mga ganoon. So probably, makikita niya siguro kung may posting sa social media yung tao or what. That's why, let this be my opportunity to warn the public na be careful sa mga postings natin. Baka this time we should value yung privacy natin somehow dahil marami nang ganito ang sasamantala using yung information na alam nila para magsamantala at makapangikil o mag-scam para magkapera. Thank you po, Director. You were mentioning na Viber din yung isang means, ano? Like, for all of us who have Viber, nakikita naman yung mukha ng tao. Lumabas ba yung mukha ni Presidente dun sa ano niya? Ginagawa niya po, pinapalitan niya yung mukha sa Viber, Signal, and WhatsApp application. Pati yung name na din po. Anong ginagawa po niya in particular? Pinapalitan niya po yung profile picture. Ng mukha ni Presidente, sir. At kung sino man po yung iba niyang ginagamit, national identities mo.
Okay. So, sir, tama po ba? Cabinet members also ang biktima dito? Yes ma'am, as per our investigation ma'am, pati cabinet members, pero bine-verify po namin lahat ma'am. Okay. Meron po bang flood control projects na involved itong ibang mga complainants? As per our investigation ma'am, dati nagpapanggap siya na may access sa ICI, tapos na kaya niya daw matulungan yung mga mga congressman na involved sa flood control, then senators. But still subject to verification, no? I-develop po namin. Kasi ang complainant pa lang po namin, ma'am, sa ngayon ay about dun sa nagpapanggap siyang hindi official. Thank you po. Sir, sa IOD, kung okay lang po. Maganda po accomplishment po yan, sir. How's yung biktima po nitong anak po niya? Tama po ba? Opo, anak ko niya. So, ano na pong update po dito sa kaso, sir? Sa ngayon, hinihintay namin yung commitment order kung ibabalik siya sa Quezon Martira City o sa provincial jail ng Cavite. Okay, thank you po. Any further question? Meron pa daw po isa. Ito talaga yung puro other matters nihintay ng mga Before other matters, may patagtag lang po ako kay Chief sa IOD. Kasi kanina sir, you mentioned na di ba sa paring yung suspect natin na-apprehend natin. Pero can you take us back lang po kung paano ito mahirap? I mean, may sad news ito yung mahirap siya i-digest. Pero paano niya nagawa ito sa anak niya, para umuwi siya dito sa Philippines. OFW kasi siya, tuwing dalawa, 2 counts of rape yung warrant na lumabas sa kanya. Apparently, tutukan niya ng kutsilyo yung anak niya. Tinatapos niya yung rape niya 2 beses. Pag umuwi siya rito. Anong year po yung That nangyari? was 2015. Isang beses nangyari, sir? 2 beses. So 2015 and I think 2015 and 2016. nung umuwi siya, sir, dito, I'm sure hindi mahigpit na yakap at halik yung sumalubong sa kanya sa airport. Hindi sa airport. Sa airport kasi, mga NPA agents lang ang sumalubong sa kanya. Pagdating dito sa opisina, nandito yung mga complainant. At hindi mahigpit na yakap ang sumalubong sa kanya. Okay. Sige, sir. Thank you, sir, sa additional info. Sir, for the other matters. Sige, simulan mo na. Okay, Director Matibag, Sandigan Bayan orders the arrest of Senator Jinggoy Estrada on the part of the NBI. Yes, sir. It's breaking news po. A few minutes ago, order na po Sandigan Bayan na arrest si Senator Jinggoy Estrada sa NBI kung anong magiging papel ng NBI. Well, as a law enforcement agency, as soon as we get hold of the warrant, we will enforce it. We will locate Senator Estrada and bring it to the fold of justice by arresting him. But there is also an effort. You have to understand there are other law enforcement agencies like the PNP. And I think I heard that our SILG already communicated something to Senator Estrada. Just in case lang po, ako na yung NBI na malocate siya. Kasi kanina po sabi ni SILG, Senator Jinggoy needs surgery. Sa NBI po, will there be standard procedure po ba ang magiging treatment kay Senator Jinggoy or may special considerations na? He will be treated the same way all the other fugitive subject of a warrant of arrest. The same treatment. So when to arrest him, as to his medical condition, I think that is not within the jurisdiction of the arresting officer of the NBI. It's up to the court already. Because once we arrest him, we have to turn over his custody to the court. Alam niyo, yung pag-aresto kasi, that is the way of acquiring jurisdiction over the person by the court, by the Sandigan Bayan, this matter. So, tama naman, dalawa yung option niya, either he surrender voluntarily, just like what Senator Bong Revilla did, or hindi siya sumurrender, hindi siya sumuko, pupuntahan natin siya para ma-arresto natin at ibigay ang restriction sa Sandigan Bayan. Sir, this month, si Senator Jinggoy, yung pangalawang senador na pinapa-aresto na po natin. What if going refuge na naman yung Senado ni Senator Jinggoy para hindi siya ma-aresto? Ano po yung gagawin ng NBI? Are we ready? Napasukin ulit ang Senate?
Well, the question is, there is a presumption, but if you will allow me, during our discussion, during the time when we are about to serve the warrant of arrest to Senator Bato, ang isang ginagawa nilang contention doon, hindi daw kasi local court yung ICC. Kung local court daw, may papayag na mag-aresto eh. So, along that vein, along that line of argument, ibig sabihin, kahit nasa loob siya ng Senado, he will be arrested. And that will be a legal arrest because legal yung arrest na yun. Just like what happened to Senator De Lima, Senator Trillanes, and Senator Enrile. Thank you so much. Sisiyan naman. Sian. Sir, regarding Jinggoy Polet, were there any surrender killers sa NBI si Senator Jinggoy? Wala po. Okay. If ever po, yung dumating sa punto na gusto niya sumurrender sa NBI, what will be the procedure po, Director? Well, if he will surrender, then we have to process him and immediately make a return of warrant of arrest to the Sandigan Bayan. Pwede rin po dito sa NBI detention, Pwede sir, po. definitely. Pwede po. But at the end of the day, it will be the Sandigan Bayan who will determine kung saan po siya i-detain at the course of the trial of his case. Pero yung mga kulungan po natin, ready po sa kanya. Ready naman lagi ang kulungan kahit sino gusto dating kulungan o pakulong. Salamat po. So, take 2 more questions. Wala na po. Last. So, kung wala na, Wala na. Kasama ko kasi yung sigurado yun. Yes, Ma'am MJ. Ay, Direk, hindi mo Wala ko paniwala. makakaligtas na kami sa'yo. Direk, punta naman po tayo sa updates po kay Senator Bato. Di ba nung nakaraan po nagkaroon ng raids ang NBI at CIDG. Pero sa ngayon po, Direk, meron na po ba tayong definite leads po sa kinaroroonan? At this moment, Senator Bato is still a fugitive of justice of large po siya. And we are still doing our best to locate and to effect the arrest of Senator Bato. And recently po nabanggit nyo na wala pang ang record, pati Bureau of Immigration wala pang record na nakalabas na siya ng bansa. Direct, when it comes to the passport cancellation pa if ever, meron po bang kapangyarihan ang National Bureau of Investigation na mag-request to cancel Senator Bato's passport? Sa DOJ po yan, I think the DOJ will be the one to process it. Pero the NBI, hindi po pwedeng mag-request sa DOJ, We are mag-recommend. ordered to arrest him, so we are limited to that order. As to the cancellation of his passport, but by we are legally entitled kasi I will speak not as a director but as a lawyer. Because if he will be arrested, there is a possibility that he will be turned over to the Hague. So pag pumunta siya ng Hague, ano ba yung dokumentong kailangan mo pang natuloy ka? So baka hindi dapat siya tang ipakansela yung passport niya, di ba? So that's why we leave that case to the DOJ. Baka ikot din naman ako ha, na sasabihin nyo, ayoko ipakancel or ika-cancel. And you just have to make it clear. When you are traveling, you need a travel document which is the passport. Sir, kay Senator Bato pa rin, gaano na po karaming mga area yung nasugod natin para po sa manang Marami na po. Actually, lahat nga po ng leads, sinusundan po namin. Katulad nga nung binigay ng isa nating akusado ngayon, kahit po yun, gusto nating sundan yung mga lead na yan. But we are assuring the public that every day, we are following all the leads na binibigay. Kaya nga po pakiusap namin sa mga kababayan natin, kung hindi naman po totoo yung binabato yung leads, huwag po natin ibigay sapagkat nakakasayang po ng oras ng law enforcement. At side din po yung aming pong efforts, yung aming pong resources in tracking those leads na binibigay po. So, nung isang araw, 4 na area, no, sa Pampanga, Bulacan, sa Parañaque City, kahapon sa Davao del Sur, yun lang ba? So, 5 pa lang? Ano po? 5 pa lang, sir, yung area na napuntahan, no? Well, as far as I recall, yung talagang yung open namin na areas is yun, yung kumatok na kami no, sa bahay. Pero there are other areas that we are monitoring. Until right now, may mga surveillance kami. Sir, are you considering po the possibility na nasa Mindanao pa siya, particular sa Davao? Anything is possible. He can be in Mindanao, he can be in Visayas, he can be in Metro Manila. So, kaya po lahat ng tingin natin. Ang kagandahan lang, both PNP and NBI, we have regional officers who can monitor yung mga areas na yan. Sir, may mga na-question na kayo ng mga individual na may recent contact si Senator Bato?
You're about to send the subpoenas to the personalities na may mga naging contact sa Sir, ilan? Hindi ko alam yung exacto, but we are sending subpoenas already. Yung may mga contact sa kanya, sir, no? Recent contact. Okay, sir. Sir, may mga reports na nagsisirculate na si former PNP Chief Albayalde, possible daw na tinutulungan sa pagtatago si Pato. May ginagawa ka tayong verification sa ganun? Well, that report dumating sa amin, but we have to validate it. Thank you, sir. Ikaw ulit, Maxi. Director, tama po na banggit nyo before na may tracker pins po kayo para kay Senator Pato. Is it the same with Senator Jinggoy? You have tracker pins? No, right now, kalalabas pa lang naman ng warrant. So, I think there's a communication with the SILG, and alam naman natin, PNP is also an enforcement agency tasked to enforce body warrant of arrest. So, we will probably coordinate first with PNP so that we can have yung in-sync ng movement namin. It's like what we're doing with the tracking of Senator Pato. So most likely joint again, sir, if ever. Joint? Well, para sa mga kami sa law enforcement, so there's nothing known that we share information and intelligence. Sir, dun sa Angeles, Pampanga, yung pumunta yung team ninyo, ang sinabi lang po ng barangay is to track the vehicle that came from Senate going there. May sinakyan umano ni Senator Pato. Is it correct? Merong isang registered vehicle which ended up natin yung address, no? So that's a possibility. Ako po ba si Andrea? Hindi na klaro siya. Pero dito pa rin si Ma'am Andrea, no? Ayan, naka-yellow siya. Ang mga order kay Ma'am Andrea at saka ni Sian, pink, saka yellow. On Bato pa rin po. So, why was it necessary for you to describe Senator De La Rosa as armed and dangerous? Well, may nagtanong kasi sa akin na media kung, hindi sa akin nang galing yun eh. Okay. Yung media na nagtanong doon po sa media forum by the House of Representatives, sabi, can you consider Senator Bato as armed and dangerous? Sabi ko, ang sagot ko doon, ang protocol naman namin sa law enforcement, lahat ng tinatrack namin, especially yung sa evading arrest, we consider it the armed and dangerous. Kasi ibig sabihin, pwedeng yung lumaban. Tapos eventually, lumabas yung listahan ng mga baril niya, di ba? So, armed na siya. Dangerous ba? So, lahat naman ng gusto nating arrestin, we approach it with care, di ba? Lalo na after the May 11 incident, na talaga namang pwede mo na ituring na naglaban siya noon eh, nung isa-serve mo ng warrant eh. So, yung classification naman na armed and dangerous sa sphere ng law enforcement, alam naman natin yung ibig sabihin na hindi ka basta-basta magpapahuli. Hindi naman ibig sabihin, hindi magpapahuli ng buhay. Ibig sabihin, hindi ka magpapahuli, pwedeng lumaban. Or probably there are supporters also along the way na pwedeng hindi pumayag na ma-arresto siya. So, ang bilin namin sa team namin, yung tracking Senator Bato, and will effect that is mag-iingat. Proceed with care always. Again, after what happened on the May 11 sa Senado. Sa dami po ng mga firearm na nakaregister under Senator De La Rosa's name, do you think these firearms could be used to evade arrest? But that's a possibility. That's why yung sinasabi sa Davao, I think yung purpose ng region nung sa Davao na yun is to already to recover the firearms that was the license was already cancelled. Pinapasurrender na yan. Kasi once na-cancel yung license mo, ibig sabihin illegal yung firearms. Okay, last question from my answer. If authorities or NBI encounter armed security loyal kay Senator Bato de la Rosa, what are your rules of engagement? Well, ang rules na lang to effect a warrant of arrest. Ang sinasabi, you enforce the warrant of arrest that you can use the necessary force needed. So depende kung ano yung gagawin nila. Eh kung binabaril na yung mga ahente natin, alam mo na maglilibaril ng pagbarilan, di ba? Depende. So necessary force. So it will depend on the circumstances during the time that the arrest will be effected. Sir, you mentioned yesterday that you'll be issuing subpoenas to those who have had contact with Senator Bato. May hindi know kung ilan po ito, sir, na-issue na po ba ang subpoena or kung hindi bumabanggit yung mga pangalan, ano po ang link po na kay Senator Bato? Well, yung mga huling nakasama niya, will issue subpoena. Of course, we're contemplating an issue subpoena to his wife also. Kasi may statement sa yung wife niya, if you will recall,
sa ano nyo, sa online news nyo, that what happened on May 13, yun yung ginamit na opportunity ni Senator Bato to escape the arrest. If you recall that article. Senator Robin Lizzo. Well, si Senator Robin is already been, there's a case filed by CIDG. So we have to check if it's necessary for us to issue a subpoena to him kasi it's already a subject of a case before the prosecution. Sir, I know you answered this already, pero for the record lang, sir, kasi may claims na from the NBI side, may claims po na illegal yung paggalugal or pagsuyo dun sa areas na inoperate ng ano, sir. Your take Which on one is that? Yung sa Angeles, sir. Opo, may mga Sa Angeles? wala daw po. Well, I don't know kung sino yung nagsasabi na illegal because under the rules of court, you can serve a warrant. Kakato ka, magpapaalam ka, di ba? Papapasukin ka. Magkaiba naman kasi yung you're effecting a search warrant kung may hinahanap kang gamit o illegal na bagay. So, kung pinayagan ka dahil pinakita yung search, yung warrant of arrest, okay yun, walang illegal doon. Kung hindi ka pinayagan and you have talaga reasonable belief na nandun sa loob, pwede kang pumasok dahil i-pay po yung warrant. But at the risk of you na managulit ka sa kaso na sinabi na nga sa'yo walang, pumilit ka, iba yung problema rin. Pero yung sinasabi, kailangan ko ba ng search warrant para pumasok? Wala yata yun sa rules natin. Kasi yung warrant of arrest under the rules of court, with reasonableness, kailangan nga i-serve mo yun. Okay, if there are no further questions, meron pa rin. Pero pa rin, We'll take one last question. Good afternoon, si Cherry Ilaw po ng Yes, SMNI. Ma'am Cherry. Ay, Director, bukod po kay Senator Jinggoy Estrada na meron na nga pong warrant from Second Division ng SB. Kasama din po si dating Secretary DPWH Bunuan. Kasama din po ba sa ating binabantayan ninyong Of course, yes. Yeah, he will also be subject to trials. Bukod sa- Wala pong favoritism dito, lahat po na rin ng warrant of arrest natin. Bukod sa dalawang nabanggit na personalidad, meron pa ba tayong inaasahan na meron pang lulutang? Basta may lumabas pong warrant of arrest, the NBI will always ready to execute the warrant. Thank you. Hi, Director. Chidang Pido po Kapabante. Yes, ma'am. Director, ang dami nyo nang huhulihin. Like, parang hindi po ba to, kaya pa po ba natin, like, naasahan tayo ng publiko na marami-rami itong matataas na nasa posisyon pa ng government. Gano'n po kasigurado itong NBI na lahat to mahuhuli sa lalong madaling panahon. Kailangan po natin kayanin because that is our mandate and that is the way to promote law and order. So kung susuko po tayo, there will be a breakdown of law enforcement, there will be a breakdown of the judicial system, we will be in chaos. Ang gusto nga po natin, kaya po tayo nandito, we have to promote yung the rule of law and the law and order po ito promote. Director, hindi ba natin inaalis din sa NBI na baka yung mga nang-scam o yung mga nag-message sa inyo, like nandito sa amin, yung mga whereabouts, like nandito si Bato, nandito si ganito, ganyan. Like, isa rin sila sa mga parang nasa campo rin mismo ng senador. That's why we process every information na dumating sa amin with care and professionalism, using also the tools that we have in our intelligence network. Director, confirm ko lang kasi yung question ko yung sa inyo last time pa. So, ipapasabi na rin po yung asawa ni Senator Bato. Well, we are contemplating on issuing a subpoena sa kanya because of the mga statements niya sa social media. Thank you po. I will take one last question na siya. Si Panumag Tanong, ha? Director, last na lang po. Kung nanonood po ngayon si Senator Jinggoy sa iyo, ano pong mensahe mo sa kanya? Sumubo ka na. Maaari natin magkaboy. Thank you po. Okay, that concludes our press conference. Maraming salamat. Ako, alis na mamaya.